Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. He is good. And He is faithful. So, ang mensahe po ng ating po worship song na inalay po sa ating Panginoon is turning our eyes upon Jesus. At ang pagtalakay po natin, ang mensaheng binigay sa atin ng ating Panginoon, actually it is maybe the last session of the message that God has given us para i-promote or dalhin tayo to prepare us doon sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Living bad habits that hinder God's flow of favor in our life. So kung gusto po natin, mga kapatid, kung talagang nais natin na makamta natin, maranasan natin yung pinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya, the life that we've always wanted, the full life that God has promised, mga kapatid, kung bubuo din natin yung mensaheng lahat na ito, mga kapatid, ang makikita natin is yung message na inawit natin kanina. Let us turn our eyes upon Jesus, the author and the perfecter of our faith. Siyang nagsimula at siyang magdadala sa atin hanggang sa sukdulan ng ating pinaniniwalaan, sinasampalatayanan mula sa Kanya. Okay? So, living bad habits that hinder God's flow of favor in our lives. Ano-ano po yan? Talakayan natin yung last ngayon, yung panlima. Pero again, kailangan nating paalalahanan ng ating sarili. Ano-ano ba yung mga bad habits na ito na kailangan burahin na natin o pagpilitan natin intentionally ipanalangin sa Panginoon at maalis sa ating buhay. Number 1 is murmuring, complaining, and negative speeches. Magiging maangal at pagsasalita ng mga negatibo. Ano po ang solusyon para mawala yon? In everything, let us give thanks to God. Okay? Tingin mo man pangit ang nangyayari sa buhay mo, tingin mo man nababatbat ka ng problema, alalahanin mo that God is in control of everything. Turn your eyes upon Jesus. Alalahanin mong nagsimula siya ng gawain sa iyo. Alalahanin mo na siya na nagsimula ay siya ring tatapos. So anything in between, ano man ang nangyayari sa buhay mo, kapatid, tingin mo man na hindi mo naunawaan yan, huwag bubukalan ng angal yung bibig mo sa buhay mo. Kahit na nakikita mo na parang negatibong nangyayari. Okay? The solution is always give thanks to God. Magpasalamat ka kung ano man yan. And then, number two bad habit is unforgiveness. Hindi marunong magpatawad at hindi marunong humingi ng kapatawaran. Ano ang solusyon? Pray for God's forgiveness. Yun ang una sa lahat. Kailangan matutunan natin, mga kapatid, na humingi ng kapatawaran sa Lord. At maranasan natin ang kapatawaran na yun. I-claim natin ang kapatawaran na yun. At gayon din, matutunan natin patawarin din ang mga taong nagkasala sa atin. Yun ang tinuro sa atin ng Panginoon sa Lord's Prayer. Diba? Sabi doon, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Patawarin kami sa aming mga kasalanan, gaya na ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. That is number 2. Number 3 is the bad habit of prayerlessness, devotionlessness, fellowshiplessness. Kawalan ng panahon sa Panginoon, sa Kanyang salita, sa pananalangin, sa pagdalo sa pagtitipon. Minamaliit natin ang lahat ng iyon. Akala natin
walang epekto yun sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid, hindi tayo dadalhin sa kagandahan o sa kainaman ng buhay kung mawawalan tayo ng panahon sa mga panukala ng Panginoon. Okay? Ano ang solusyon? Have an intentional daily time with God through, number 1, Bible reading, meditation, prayer, fellowship, and then worship. Huwag nating mamaliitin. Gaya ng ginagawa natin ngayon, prayer meeting. Huwag nating mamaliitin na prayer meeting lang yan. Walang mangyayari sa akin pag hindi ako dumalo. I'm sorry, mga kapatid. Iyon ang foothold ng Diablo. Na pagka minaliit natin, mga kapatid, ay magsisimulang magpalayo sa ating Panginoon at hindi maging ang favor ng Lord, ang blessing ng Lord ay hindi malayang dumalo at makarating sa ating buhay. Okay? And then number 4 is, anong bad habit? Continuing in a hidden, unconfessed sin. Nagpapatuloy sa mga nakatago at hindi inihahayag na kasalanan sa Diyos. Ano ang solusyon? Mga kapatid, tigilan yung kasalanan na yun. Confess and repent. Okay? Confess it to God and repent. Talikuran kung ano man yung ginagawang kasalanan na yun. Okay? Tinuruan tayo ng Panginoon sa consequences. Malaya tayong gumawa ng mga bagay na gusto natin, malaya tayong magkasala, pero tandaan natin mga kapatid, hindi natin mapipili kung ano ang magiging resulta ng ating mga ginawang kasalanan. Titignan natin yung nangyari kay Achan and then dun sa buhay ni David. Tandaan natin, si David ay isang sikat at pinagpipitagang karakter sa Biblia na tinaguriang the man after God's own heart. But even David, mga kapatid, because God is not a respecter of men, tandaan natin, kahit na sikat ka, kahit na ikaw ay pinagpipitagan, kung sino ka man, God will not respect you when you sin against Him. Listen very carefully. Huwag nating mamaliitin yun. Sabihin, anak tayo ng Diyos. Alang mangyayari sa akin, na masama. No? Nakita natin ang istorya ni King David. Kung paano siya winasak ng Panginoon para makapanumbalik lamang sa Kanya. Okay? Confess your sins and repent from your sins. Okay? Tsaka pa lamang babalik ang pagdaloy ng pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Ang tatalakayan natin ngayong gabi mga kapatid ay yung panglima, which is the bad habit of having too much pride. Yan. Mahilig sa fried chicken. Sino may mga matataas ang pride dito? Yan. Habit yan. Habit natin yan. Iyan ay bad habit na nagiging hadlang para hindi tumaloy ng malaya ang pagpapala ng Diyos sa atin. Okay? Having too much pride in yourself. And leaning in our own strength and understanding. Lakas ng tiwala sa sarili. Okay? Lakas ng tiwala sa kakayanan at kalakasan. Nire-reject ang regalo ng Lord, nire-reject ang biyaya ng Lord dahil mas matindi ang pagtingin o matindi ang pagsandal sa sariling kakayanan. Gagamitin natin mga kapatid ang sinasabi sa aklat ng Kawikaan, Proverbs chapter 3 verses 1 to 6.
Okay? Proverbs chapter 3, verses 1 to 6. Naisulat mo ni... Ayan. Proverbs chapter 3, verses 1 to 6. At ating babasahin. Let us read. My son, if you accept my words and store up my commands, chapter 3, verse 1 to 6. Ito pala. Sorry, nagkamali ng binasa. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Kagaya na sinabi natin last Friday, mga kapatid, we are not preaching prosperity gospel. We are not preaching health and wealth gospel. Hindi tayo nagpipreach na. Pero makikita natin, mga kapatid, dito sa salita ng Panginoon, that there are secrets talaga na nire-reveal ng Panginoon, paano talaga dumarating o na-acquire ang blessings galing sa Kanya. Okay, tinuturo yun ng Biblia. Although, hindi tayo nakikiisa sa kung paano ito pinipreach o pinapaliwanag ng mga sa sirkulo ng Kristyanismo, ng mga teolohiya na masyadong pumupunto o nagkakapitalize doon lamang sa mga benefits ng Panginoon. Tinatakpan yung mga bagay na ninanais ng Panginoon na makita bago dumating yung mga benefits na ito. Okay? Ulitin ko. My son, do not forget my teachings. Okay? Yun ang nauna. But keep my commands in your heart. For they will prolong your life many years and bring you prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and man. Now, ito yung key verse natin, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Okay? 6 na verses lamang yan. Pero hitik mo yan, mga kapatid. Hitik yan sa katotohanan na magagamit natin kung ina-allow natin ng Lord na ipaunawa ito sa atin. So sit down. Listen very carefully, mga kapatid. Kung gusto nating magtuloy-tuloy ang pagdaloy ng biyaya sa ating buhay, alamin natin, ano ba ang gustong makita ng Lord? Para ang pagpanahon ng kanyang biyaya ay hindi napipigilan. Okay? We must leave every bad habits that hinder the flow of God's blessing in our life. Now, how to combat the habit of having too much pride in ourselves and leaning on our own understanding, leaning on our own strength. Paano natin mapaglalabanan, mga kapatid, ang habit o gawin, nandyan yan sa ating buhay. Hindi umaalis kasi hindi natin nilalabanan. Hinahayaan natin ang ating sarili na yun ang mangyari. Okay? Pride, too much pride. Sa relationship, sa pagkatingin sa sarili. So how to combat these bad habits? Number 1, makikita natin sa verse 1. Okay, ano yung sinasabi ng Panginoon? My son, do not forget my teaching.
But keep my commands in your heart. Okay? Unang kaparaanan na itunuturo ng Panginoon para mapagtagumpayan natin itong ating pride at masyadong pagtitiwala sa sarili na nagiging hadlang sa Kanya is keeping and not forgetting the teachings and commands of God. Okay. O yan ang kulang, mga kapatid. Kasi maraming nagtuturo ng health and wealth gospel or prosperity gospel, nagka-capitalize dun sa ang Lord mabait. Okay, baka ganyan din ang pagkaunawa natin, mga kapatid. Gusto lang nating marinig sa ating tenga na ang Lord mabait, pagpapalain ka. Ang grasya ng Lord darating sa iyo, pagpapalain ka. Pero never, mga kapatid, na itinuro ng Biblia na darating sa atin ang pagpapala, ang health, ang wealth, ang prosperity, na hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Yan ang missing sa maraming pagtuturo. Inaalis nila yung pagsunod. Ang intentional na pag-alam o pagkuha, Lord, ano ba ang iyong kalooban? Ang gusto lang ng mga nakakarinig is yung pagdating ng pagpapala, pero ayaw magsisunod. At ayaw alamin, ano ba ang gustong mangyari ng ating Diyos. Okay? So, ang unang paraan is keeping. Nalaman natin ang katotohanan at atin itong patuloy na ninanamnam at sinasakatuparan. Keeping and not forgetting the teachings and commands of God. Okay? So everything, my dear brethren, starts with from the Word of God. Okay? Lahat magsisimula sa pagkaunawa natin ng salita ng Diyos. Doon lahat tayo magsisimula. Kaya nga ang ating presupposition, mga kapatid, is theology first. And then the experience. Okay? So marami kasi magkiklaim, kagaya ng health and wealth prosperity gospel, magkiklaim ng mga experiences sa Lord, pero hindi nila naiintindihan ang katotohanan mula doon. Okay? Sa atin, palad tayo mga kapatid, dahil matyaga ang Panginoon na ituro sa atin ang Kanyang salita. Ang karunungan nagmumula sa Kanya. Theology first. Pag naiintindihan natin, doon natin nakukumpirma na ang mga nai-experience natin sa ating buhay ay talagang nagmumula sa Kanya. Okay? Minsan kasi dumarating ang pagpapala, akala nila sa Diyos nang gagaling ang pagpapala na yun. Pero ang pagpapala na yun ay hindi pagpapala ng Diyos, kundi pagpapalo ng Diyos sa kanila. Okay? Hinahayaan sila sa, wala namang nangyayari sa akin. Patuloy naman ang pagdating ng kaginhawaan. Pero patuloy na lumalayo sa Panginoon. Okay? Theology first. Everything starts with the Word of God. Listening, understanding, and keeping the Word of God is what makes a person wise and enabled to live the bad habit of having too much pride in himself. Okay? Hindi mo basta-basta tataboy ang pride sa buhay mo. Hindi mo kaya yon. Ang tao na hindi pinananahanan ng karunungan ng Diyos, mga kapatid,
tandaan natin, ay punong-puno ng kanyang sarili. Okay? Pag hindi ka pinananahanan ng karunungan ng Diyos, ibig sabihin, kulang na kulang ka ng karunungan na nagmumula sa kanyang mga salita. Kapatid, punong-puno ka ng iyong sarili. Wala kang pinapaniwalaan kundi ang sarili mong thoughts and ideas. Doon ka nakatutok. Hindi ka nakapokus sa mga salita ng Diyos. Hindi ka nakapokus sa Panginoong Jesucristo. But having the wisdom coming from God can, without the Word of God, without the wisdom that coming from God, there will be no powerful substitute to our own understanding of things. Hindi mapapalitan yun. Kung ano yung inisip mo, kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun na yun. Paninindigan mo yun. Kung walang papalit doon. At ang papalit lamang doon ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na pinaunawa ng Diyos sa iyo. That is wisdom. Without the Word of God, there will be no wisdom to combat our own pride. Okay? So what is the benefit of having wisdom? Ano ba ang pakinabang kapag nauunawaan natin ang salita ng Diyos? Ano bang pakinabang kung meron tayong karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos, mga kapatid? Sinabi sa verse 2. Okay? Pag nandun tayo sa estado na tayo ay sumusunod, nakaunawa, at sumusunod sa salita ng Diyos at sa kanyang mga utos, ano ang benefits nun sa ating buhay? Sabi sa verse 2, they will, verse 2, verse 2 says, they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Okay. Doon lang nagkakaroon ng prosperity. Okay? Hindi natin ginagawa-gawa ang prosperity. Prosperity, prolonged life, peace, and prosperity are the results, mga kapatid, of keeping and not forgetting the teachings and commands of God. Yun ang benefit nun. Okay? Kung wala kang wisdom, mga kapatid, kaguluhan ang meron ka sa buhay mo. At mananatili kang mabababad o manununod sa sarili mong pride. Okay? Yun yung number 1 na paraan ng Diyos na tinuturo sa atin para matalo natin ang pride sa ating buhay. Number 2, sinasabi sa verse 3 is, verse 3, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and a good name in the sight of God and of man. Okay. Ano ang kaparaanan? Pangalawang kaparaanan, mga kapatid, to combat the habit or the bad habit of having too much pride in our life. Letting love and faithfulness rule your heart and your mind. Hayaan mong ang pag-ibig at ang faithfulness. Anong faithfulness sa Tagalog? Katapatan? Anong faithfulness sa Tagalog? Katapatan? Hayaan mong ang pag-ibig at ang katapatan ang mangibabaw or mag-rule sa iyong puso at sa iyong isipan. So, love and faithfulness are two very important character qualities
that can overcome too much pride in yourself. Kung wala kang pag-ibig at wala kang katapatan, kapatid, mapupuno ka talaga ng selfishness. Palaging sarili mo ang nakikita mo. Palaging sarili mo ang pinupupusan ng iyong isipan. A loving person, pertaining to love, a loving person acts loyally and responsibly, not selfishly and harshly. Anong nangyayari sa isang taong punong-puno ng pag-ibig sa kanyang kapwa? He always put the other person ahead of him. Okay? Kung ma-pride ka kasi, kung punong-puno ka kasi ng iyong sarili, ay hindi ka magpapatalo. Sa salitaan pa lang, sa argumento pa lang, palagi ikaw ang magaling. Ikaw palagi ang panalo. Ay nakakatakot yung masyadong mataas ang pride kahit sa lansangan, kahit sa ang tawag dito? Sa road rage, mga kapatid. Pag masyadong mataas ang pride ng isang tao, hindi nagpapatalo, ay nagiging dahilan yun ng kanyang kamatayan. Kaya hindi na po prolong ang life, di ba? Konting hindi pagkakaunawaan na nauuwi sa mga barilan kasi hindi nagpapatalo. But a loving person, pag punong-puno ka ng pagmamahal, mga kapatid, you always put the other person ahead of you. And you put up or defer your own entitlement for the sake of others' welfare. Okay? Lagi kang nagbibigay. At magandang karakter yun, lagi kang nagbibigay at hindi inuuna ang iyong sarili. Marami, makikita natin, tipong feeling niya, entitled siya sa lahat ng bagay. Okay? Feeling niya, entitled sa Tagalog, yung palaging dapat siya ang unahin. Hindi magandang yun. Hindi magandang sinyalis yun. Lalo na pag kiniklaim natin na tayo yung mga mananampalataya. Ang tunay na mananampalataya ay pinananahanan ng pag-ibig sa kapwa. Okay? At nilalagay niya ang welfare ng iba ahead sa kanyang sarili. Yun dapat ang makita sa atin. Yun ang loving person. And also a faithful person. Kasi love and faithfulness. A faithful person is not only a believer of truth, but a worker for truth. Okay? He works for justice that benefits others, not just himself. Yun ang faithful person. His actions always measure up to the standards of righteousness and justice that he believed upon. Ano yung benefits, mga kapatid, of having love and faithfulness ruling in our hearts and in our mind? Anong pakinabang nito? Kung tayo ay namumuhay, kung ang nag-rule sa ating isipan at sa ating puso ay pag-ibig at katapatan. The benefits of having love and faithfulness ruling in our hearts and in our minds is sinasabi sa verse 4. Ano yung sinasabi sa verse 4? Kung nandoon yung love and faithfulness, at hindi yun umaalis sa atin. The benefit is, then, you will win favor. You will win the favor of God. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi mahahadlangan ang daloy ng pagpapala ng Diyos sa buhay. Okay? Too much pride, masyado kang selfish, masyado kang self-centered, akala mo, entitled ka sa lahat ng bagay, hindi mo inuuna ang kapwa mo, ang hinaharangan mo noon, kapatid, ay favor and blessings from God. Okay? Hinaharangan mo ang daloy.
But if you have this love and faithfulness toward others, ang benefit nun is you will win the favor of God. Meaning, natatanggal ang hadlang or yung blockage, yung humaharang doon sa pagdaloy, malayang pagdaloy ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Not only that, hindi lamang yun. But you will establish a good name in the sight of man. Okay? Wala kasing pwedeng lumaban sa kabaitan. Okay? Pagka ikaw ay mabait na tao, kahit na lalapitan ka ng mga tao at gagawan ka ng injustice, yung kawalan ng katarungan, sisigawan ka, naranasan ko doon sa lugar na pinapagawa namin, doon sa may Santa Elena. Dahil one way lang yun eh. Isa lang ang makakaraan na sasakyan. Ay dahil nandun kami sa bandang dulo, isa lang ang dadaanan ng papunta doon. Nagiging parang, tawag doon, yung nakakaharang ako minsan pag magdi-deliver ako ng materialis doon. Nagagalit yung mga dumaraan at sinisigawan ako. Talagang sisigawan ako. Hindi yan daan, ay hindi yan parking, daan yan. Galit na galit sila. Ilang beses kong naranasan yun. Hindi ako kumikipong. Kahit na nanggaganahitin din ako. Parang iniisip ko na, bakit kayo lang ba may karapatan din? Sa isip ko yun. Sa isip ko. Pero dahil nakakaalam tayo ng katotohanan, hindi ako kumikipo. Hindi ko hinahayaan na magsalita ako ng pangit. Makikiano lang ako. Kaya ganyan lang. Hindi ako kumikipo. Hindi ako nagsasalita. Nanghihingi ako ng pasensya. Bagamat may karapatan din ako. Laging ganon. Pero dahil wala kang sinasabi at hindi ka kumikipo, isang araw, yung mga taong nagagalit na yon, nung nakikilala na nila ako, nalalaman nila na hindi naman tayo nakikipag-away, sila na rin mismo ang bumabate at nanghihingi ng paumanhin. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, walang lalaban sa kabaitan. Okay? Pag nagpapakita ka ng pag-ibig, ng respeto, at kabaitan sa iyong kapwa, magagalit sila sa una, pero dahil hindi ka lumalaban, titigilan ka nila. At dahil wala silang naririnig na masama na nagbumula sa iyo, hindi nila madugtungan yung kanilang galit. Naintindihan natin? Hindi sila makapagpatuloy sa kanilang galit, kundi parang kinahihiya pa nila na minsang nasigawan ka nila at nasalitaan ka nila ng pangit. Okay? So yun. You will establish a good name in the sight of man because of that. So yun po yung benefit na having the benefit of having love and faithfulness ruling in your heart and in your mind. And then lastly, ano yung kaparaanan ng Diyos para i-combat natin yung masyadong matinding pride sa ating sarili at pag-lean natin sa ating sariling kakayanan? Number 3 is what verse 5 says. Verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Okay, number 3, nakaparaanan is trusting the Lord with all your heart and acknowledging Him in everything. Okay? Pag sinabi natin with all your heart, ibig sabihin wala kang iniiwang duda. Listen very carefully. Ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso, buong isip, ang ibig sabihin nun, hindi ka naglalagay man lang
ng konting duda. Pag sinabi mong, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, isinasalalay mo ng lahat. Lahat. Ang mahirap sa atin, magpapa-counsel tayo, manghihingi tayo ng wisdom sa Lord, hihingi natin yung counseling, pag tinuro sa atin, yung paraan kung paano natin gagawin ayon sa kalooban ng Diyos, pagdududaan natin. Hindi natin susundin. Bakit? Masyado kasi tayong mataas ang tiwala sa sarili nating kakayanan. Sa sarili nating kaparaanan. But, ang sinasabi o tinuturo na paraan ng Diyos is, para magtagumpay ka is, to give your whole trust in God. Trust in the Lord with all your heart and acknowledge Him in everything. Okay? Lean not on your own understanding. When we say leaning, sa Tagalog kasi pag sinabi mong leaning, is yung, ang tawag doon? Isinandal mo. You lean. Sabi ng utos, lean not on your own understanding. Para maintindihan natin, leaning means isinandal mo lahat doon. Yung buong bigat mo, ipinakarga mo na lahat. Okay? Ang problema natin is, we lean on our own understanding. Leaning means putting your whole weight on something or someone. So it is impossible, mga kapatid, imposible na pagka ang iyong pagtitiwala ay buong-buo mo nang ibinigay sa iyong sarili. If you lean on your own understanding, ibig sabihin, pag nakasalalay na yun sa isang direksyon, imposible nang mailagay yun sa kabila. Naiintindihan nyo? Yun ang problema natin. Masyado tayong nakalin, nakahapay, nakasalalay sa kung ano yung tingin natin, nakakayanan natin, dahil mataas ang pride natin. So hindi na makapasok yung panukala ng Diyos at kaparaanan ng Diyos na ibinibigay sa atin. Okay? When we are in the position of making a very important decision in our life, lalo na sa mga pagkakataon na meron tayong problema na kailangan natin ng solusyon sa problema na yon, kunwari pa tayong hihingi ng prayer, kunwari pa tayong hihingi ng counsel sa Lord sa pamamagitan ng kanyang mga pinagkakatiwalaan. Pero makikita natin ang ating sarili na nakalin tayo, nakasalalay tayo sa outcome sa sarili nating kaparaanan. Wala kang matatagpuang resultang maganda sa ganun. Okay? Tandaan mo, kapatid, ang tunay na nakakaunawa, ang tunay na nakakaalam, at ang tunay na merong mahusay na judgment sa mga bagay-bagay ay ang Diyos na may control at may alam ng lahat ng bagay. Hindi ikaw. You do not know the outcome of things. You cannot judge. Anong mangyayari sa future? Kasi hindi mo nakikita yon. So it is foolishness, isang kahunghangan, isang kamangmangan, isang kahangalan, na isasalalay mo ang resulta o ang solusyon sa problema kinakaharap mo sa sarili mong kakayanan. Ang utos ng Diyos ay, trust in the Lord with all your heart. Instead of leaning on your own understanding, kapatid, tawag doon?
Mag-decide ka na ilagay ang buong weight ng pagtitiwala mo, hindi sa sarili mo, kundi sa Diyos. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Kasi wala kang maapuhab na katagumpayan sa pagtitiwala sa sarili. Okay? But to trust in the Lord with all your heart. Because God knows everything. He's the author. He's the creator. He's the planner. He is the fulfiller of everything. And He is a much better judge than you. Okay? So we must trust Him completely with all our heart and with all our mind, because our God alone can make our paths straight. Okay? That is the benefit. That is the benefit of trusting God with all your heart. The Lord will make your paths straight and secure. Okay? So next time, kapatid, next time, meron kang problema. Meron tayong mga problema. Dumadanas tayo ng mga problema. Next time na meron kang problema, itry mo, intentionally, itry mo na tigilan. Tigilan yung pagkiling sa sarili mong kakayanan o pangunawa o sa sarili mong kapamaraanan. Subukan mo. Ikiling ng buong buo ang pagtitiwala mo sa Panginoon. And His promise is, if you will trust Him with all your heart, with all your mind, and you acknowledge Him in everything, His promise is, He will make your paths straight. Ibig sabihin, solusyon na mainam sa iyong problema. Amen? Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoon. Tayo po'y magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon.